Tungkol po ito doon sa guro na nag-viral. Nag-viral dahil nag-live habang pinapagalitan ang kanyang mga estudyante, habang sinasabon, habang pinapangaralan. Kahit hindi ko napanood yung video, mababasa natin yan online. Maraming mga reactions na makikita tayo sa social media na kung ano ay ganito, hindi dapat. Maraming mga kababayan natin ang hindi pabor sa ginawa nga natong gurong to. Worst of all, naka-live pa siya. Parang gusto niyang ipaalam sa mundo na ganito ang isang guro. Dapat. Parang gusto niyang sabihin ganon. Pero sa tingin ko, hindi talaga tama. Siguro lahat tayo may araw na hindi maganda. At kung ang araw mo kung araw-araw na hindi maganda ang araw mo, darating ka talaga sa puntong ganito, mapupuno. Pero yun nga, yung tolerance sana ng mga guro ay hanggat kaya ay gawin niyo po na i-tolerate. Gawin niyo po yung hindi ganong ka-authoritative or authoritarian na disiplina sa mga bata. Dahil mga bata yan eh. Yun na nga, iba ang mga kabataan ngayon. So dapat, tanggap na nating lahat yan. At siguro yung guidance ng mga nakakatanda ay mas lumawak yung papel. Lalo na po yung guidance ng mga kaguruan. Mas malaki ang papel po ng mga kaguruan. Dahil kung titignan nyo, mas maraming oras ang ginugugol ng mga bata sa eskwelahan kesa sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga bahay. Anyway, kung titignan natin, ito ay reaction naman natong si Vice President Sara Duterte. Sana hindi na lang kasi siya nagre-react sa mga ganitong bagay dahil talagang magba-backfire sa kanya etong kanyang komento dito nga sa issue na ito. Sabi niya, just to remind the teacher that if she is angry, she has to pause. Noon. Totoo yun, huminga ng malalim para kahit papaano ma-realize mo na yung nagpapakita ng sobrang galit, yung sobrang aggressive, siya po talaga ang masisisi sa sitwasyon. Yung mas tahimik, ang siguradong kakaawaan. Minsan na ding nangyari sa atin yan na kailangan natin maging aggressive kung napuno na tayo. Pero hindi kasi sa lahat ng pagkakataon. Siguro bigyan na lang natin ng leksyon yung mga taong nagbibigay ng hindi magandang araw sa atin. In a good way. Kahit papaano naman, di ba, yung puso ng mga bata, lalambot at lalambot yan. May paraan para paamuin yung mga bata. Mas madali yan kaysa sa mga taong or sa mga may edad na. Anyway, yun nga, katulad ng sinabi ko, sana hindi na lang kasi nagre-react etong si Sara Duterte. Sabi niya, just to remind the teacher that if she is angry, she has to pause. Itigil muna ang yung klase and when she's not angry anymore, saka siya magklase ulit. Okay. Mahina itong mga ganitong suggestion, ganitong recommendation. Kasi yung anger, mahirap yang mawala. It would take time. Pero, kung gumawa ka ng kabutihan, lalo't meron kang nararamdamang galit, yun, mas magaan yun. Mas gagaan ang pakiramdam mo doon. Mas madali kang makaka-recover doon sa galit mo. Halimbawa, kung ikaw ay galit na galit, do random act of kindness. Manlibre ka, halimbawa. Iba yung feeling minsan. Nalilibrehin mo yung mga kasamahan mo sa school, halimbawa. Iti-treat mo yung mga estudyante mo. Iba yung pakiramdam nun, Pero yung sasabihin mo lang na, pause, tumigil ka saglit, okay, bumalik ka na sa klase kung wala na yung galit mo. Pero pag magmumukmo ka lang at wala kang ibang gagawin, siguradong mahirapan ka na mawala yung galit na yan. May kaugnayan ito doon nga sa nakaraan na itong sa Sara Duterte. Kaya nga sinabi ko na nag-backfire. Kaugnay na pahayag na ito ng Vice Presidente, sinariwa naman ng mga netizens ang pagpapakawala ni Duterte noon sa alkalde ng Davao City. Noon na siya ay alkalde pa, anyway, ng Davao City, ng 3 suntok sa mukha ng isang sheriff na sumuway sa utos niyang huwag ituloy ang demolisyon ng ilang bahay sa syudad. Ito po ay nangyari noong 2011. So natatandaan nyo yung kanyang panununtok, di ba?
So doon sa aspetong yon, hindi nag-pause etong si Sara Duterte. Naging drastic yung kanyang aksyon. Okay? Bakit? Siguro inisip niya, hindi niya kailangan mag-pause dahil nasa taas siya. Siya ang dapat masunod. Entitled siya. Wala kuno siyang kinatatakutan. Ganun kasi ang naging sistema. Pag wala kang kinatatakutan, sigurado tayo laging pang-aagrabyado ang pwede mong magawa. Alright? Sisinuhin mo rin yung mga tao na sa tingin mo ay kaya mo. Sa tingin mo ay mas mababa sa'yo. Ganyan po ang nangyari dito kay Sara Duterte. So, hindi talaga makatwiran, hindi talaga tama na ang mga ngaral sa atin o dito sa gurong ito ay ang DepEd Secretary. Sabi nga ng isang kongresista, bilang isang DepEd Secretary, wala namang or hindi naman magandang ehemplo etong si Sara Duterte. So, dito sa mga sitwasyon na kailangan niyang magbigay ng payo sa isang guro, bagsak. Di ba? Mahirap. Anyway, at yun nga, sabi ni Sara Duterte, kung ano man yung nangyari doon sa gurong yon, doon sa nag-viral na video, pinayuhan niya ang DepEd Regional Office na wag na daw i-penalize etong guro nga na ito. Okay. Siguro, dapat kahit papano, may minimal na penalty. Dahil kung totally ay wala, ay posibleng gayahin siya. Ito kasi napag-usapan dahil nag-viral. Pero yun nga, posibleng ito ay nangyayari. I mean, maraming guro ang gumagawa rin nito. Di ba?